nakausap din po namin si President Marcos about dyan sa problem ng garbage. At ang tanong nga po namin sa kanya, is it time na mas higpitan pa yung penalty? Pero ang sagot niya sa amin, kahit kasi higpitan mo yung fine, dagdagan mo yung penalty, baliwala siya kung walang enough na tapunan ng basura. So, gaano ba kalaking problema, halimbawa po sa San Juan, yung tapunan ba? Saan, kasi kahit na idisiplina natin yung mga residente, saan nila ilalagay? Okay. Ito po, no, I was asked this question earlier at ito po ang aking sinagot. Meron po tayong oras ng pag-ikot ng mga truck ng basura. No? So, dapat po bilang mga responsabling mamamayan, kung anong oras at araw ang daan ng truck ng basura sa ating kalye o ating barangay, dapat bago pa lamang dumaan ay nandun na ho siya ready for pick-up. Minsan ho kasi kahit dumaan na yung truck ng basura at sa kanila nilalabas, and then iniiwan na lang po ron. So one is, let us follow the timeline kung kailan ang schedule ng ating pong pagdaan ng truck ng basura. Kung hindi po ninyo naabutan yung truck o anumang dahilan, huwag nyo naman pong iwan sa kalye. Doon na lang muna ho sa loob ng ating tahanan at hintayin natin yung muling pagdaan ng truck ng basura. And of course, LGUs can really ensure na merong provisions for trash cans, no? Saan ba itatapon to? Isa mo ngayon sa mga pinag-usapan namin kanina sa mga panayam, no? LGUs, barangays, must designate also mga trash bins, no, sa ating mga government facilities, no, na pwedeng pagtapunan talaga. But if we're talking about daily waste po natin, ma'am, no, dapat po talaga maging responsable tayo na dito muna sa loob ng tahanan natin kung sakaling hindi ho natin naabutan yung truck ng basura. Isa sa mga napag-usapan din ho namin kahapon sa aming pagpupulong ay yung shift to waste to energy. Which according to the information given to us by MMDA Chairman Don Artes, ay ang national government through the Department of Energy is already undertaking initiatives. Itong last quarter of 2026, no? Malaking bagay yung shift to waste to energy dahil yung basura na nag-generate ng Metro Manila ay hindi na basta sa landfill lamang dadalhin, ngunit magkakaroon na tayo ng isang waste to energy program na yun yung gusto nating aralin kasi dapat kung merong waste to energy program dahil yung garbage, no, na i-feed dito sa mga makinang ito ay galing po yan sa mga LGU. So sana magkaroon po siya ng incentivized program because again, the garbage will be coming from the LGU. So now must incentivize ang lahat na siguraduhin na yung basura ay na ho-haul, na pick up because it will become energy. Nasaan na nga po, no, ay makikinabang din ang ating mga pamahalang lungsod. So I'm curious what the final look will be itong waste to energy program, pero dahil ang LGUs naman po magiging in short, no, kami ang magsusupply ng basura dun sa mga plantang ito, no, once may set up po yan. So, ito po ay moving forward. I'm sharing this because we are one of just the few countries na lang na hanggang ngayon na gumagamit po ng sanitary landfill, no? Marami po talagang mga bansa ay gumagamit na ng waste to energy initiatives and systems. So, so hopefully we can really move forward already beyond yung paggamit ng sanitary landfill lamang.